38, John chapter 4. I send you to reap whereon ye bestowed no labor. Other people works for it, but you are the one who are enjoying it. Sa mga taong nag-iisip, pumapasok muna sila sa argumento. Nakipag-argue ako sa Panginoon. Lord, sandali. I send you. Pinadala ko kayo sa pag-aani na wala kayong ginawa. Ibig sabihin, magkakaroon kami ng pagkain. Ito mga na wala kaming ginawa. Ay, hindi namin ipapahintulot yan, Lord. Bakit? Kasi tinuro mo sa amin magtrabaho kami para kami magkaroon. Kung hindi kami magtatrabaho, hindi kami magkakaroon. Meron kang itinutukoy dito, Lord God, at yun ang gusto kong malaman. At yun ang gusto kong ituro ngayon. Yun ang gusto kong i-preach ngayon. Kung ano yun. Kasi naintindihan na namin yung magtrabaho ka, Randy, magtrabaho ka, para ka magkaroon. Huwag kang maging batugan, huwag kang Nothing will come if you don't work. Katuruan natin yan. Prinsipyo yan eh. It's a principle. Mga kapatid, then Lord, ano itong verse 38 na to? Gusto ko itong ituro, gusto ko itong ipangaral, pero paunawa mo ay paintindi mo sa akin. Now, kanina pang maga, nagtatanong na ako. Tinanong ko na si Brother Jake. Ikaw ba, Brother Jake, naniniwala na pwede kang magkaroon na wala kang ginawa? Siyempre, natural yung titig. Tinititigan na ako at binabasa na yung kung anong nasa isip. Tinanong ko yung mga nandito, pumasok sa office, para masukat ko kung ilan ang nandito sa church. Ang naniniwala na pwede siyang magkaroon na wala siyang ginawa. So, nagkaroon ng dalawang uring sagot. Oo, hindi. Kaya, sabi ko, sukatan pala to. Sukatan. Pwede kami dito sukatin. Ikaw ba naniniwala, kapatid ko, sa Panginoon? Na pwede kang magkaroon na wala kang ginawa? Tanong ko sa inyo yan ngayon. Sagutin nyo lang sa sarili mong isip, wag na ako. Kasi nung nalaman ko sa Biblia, ipapangaral ko ngayon. Ngayon kung ang sagot mo sa sarili mo, mali pala ako. Aminin na lang natin. Pero sa totoo, ito ang tanong ko sa lahat. Matalino, hindi matalino, wala sa talino to. Ito na nakabase sa paniwala nila sa Diyos. Pananampalataya nila sa salita ng Diyos. Dahil lagi silang nagba-Bible study, lumalakad, nagbubukas ng Biblia, nagbabasa ng Biblia, susukatin tayo ngayon ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Example,
Ikaw, Brother Jero, naniniwala ka ba na pwede kang magkaroon na wala kang ginawa? Ha? Sigurado ko magdidebate ka sa sarili mo. Sigurado ka pag sinabi kong hindi pwede, meron kang sitas. Kasi sabi ng Biblia, huwag kang maging tamad. Ang hindi nagtrabaho, huwag kumain. Huwag niyong kalimutan yan. Sabi ni Pablo, pag hindi ka gumawa, huwag kang kumain. Kasi ang pagkain ay resulta ng pagpapawis at pag-exert ng effort. It's an exchange. What you partake is an exchange to what you have done. Ano ngayon ito? Ipapasok kita sa buhay na magkakaroon ka na wala kang ginawa. Ang hirap, mga kapatid. Kahit iuntog mo ulo mo sa dingding, sa simento, wala ka talaga kasi ang alam talaga natin, pag hindi tayo gumawa, wala talaga. Masama pa ang mga description doon. Tamad, batugan, walang alam, hindi marunong dumiskarte. Now, pero mga kapatid, nung dinala na ako sa Old Testament, at dito, ito ang ating pangaral. Deuteronomy chapter 6, Brother Mark. Isa-isahin natin to. At dito tignan natin kung merong sitas dito na magkakaroon kayo na wala kayong ginawa. Chapter 6. Basahin mo simula verse 1. Upward. Deuteronomy chapter 6 verse 1. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Okay, tuloy. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay lumawi. Okay, konting paliwanag. Huwag niyong kalimutan, binigyan ko kayo ng kautusan, palatuntunan. Turo niyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong apo sa tuhod, sa lahat sa buong clan. O, tuloy mo. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Okay, dyan na lumabas yung gatas at pulot. So, itinutukoy ito sa land of promise, Kanaan, na lagi natin ipinapangaral. Lupang pangako. Lupa na masagana. Hallelujah. Verse 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Okay, yan ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Everybody say one. Yan, dyan nababatay ang ating
pananampalataya sa pagkilala sa Diyos. Isa. Verse 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Okay. Nirepeat na yan mga kapatid. Nasa Matthew 22, mga kapatid. Inulit na lang ni Jesus. Verse 7. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Yan. Ituro mo yan sa iyong mga anak. Pag ikaw ay nakaupo, ituro mo. Pag ikaw ay lumalakad sa daan, ituro mo. Pag ikaw ay nakahiga na, gabi na to, nakahiga na, ituro mo yan. At kung ikaw ay babangon, ituro mo yan. Ay, brainwashing talaga to mga kapatid. Yung ituturo mo may isang Diyos, yung ituturo mo lahat yung 10 Commandments, ituro mo kung ikaw ay nakaupo, kung ikaw ay lumalakad, kung ikaw nakahiga. Grabe talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi mo mabali ang Israel. Verse 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Grabe. Lalagay sa noo, tali sa kamay. Sobra-sobra ng brainwashing dito. Okay, tuloy. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay, at sa iyong mga pintuan daan. Hindi ka na makontento sa pagturo sa iyong mga anak. Siyempre, pagturo mo, maalala mo rin lahat yung itinuturo mo. Naririnig mo, tinuturo mo. Hindi ka na nakontento. Nilagay pa sa noo yung mga kasulatan, nilagay po sa kamay, ginawang pulseras. Hindi ka na nakontento. Ilagay mo pa rin sa iyong bahay, sa mga pintuan, ipako mo, ilagay mo, sa gate, ilagay mo. Anong ilalagay? Yung kautusan ng ating Panginoon. Grabe talaga ang ano ng Panginoon dito. Verse 10. At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Nandun na. Nagsimula na yung salitang na hindi mo. Ulitin mo nga, brother. Verse 10, at mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Bago maging baryo ang baryo, sine-check up yung income ng baryo. Bago maging town, tinitignan kung qualified na ba na maging town. Tuloy-tuloy ang taxes. Kasi doon nila binabatay sa income ng lugar, income ng baryo bago maging baryo. Income ng town bago maging town. Income ng city bago maging city. Mandaluyong was not a city. Pero dahil sa income, naging city. Merong bracket na pag na-hit mo yun, qualified ka na maging city. Pag ikaw naging city, mayaman ka. Kasi na-hit mo yung measure, sukat ng
pagiging city. Marami dito na hindi pa city na naging cities. Now, mga kapatid, ang sabi dito, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and give you great and good cities, which thou build not. Hindi ko alam kung paano ko. Kaya ko ipaliwanag yung iba dito. Kahit ipaliwanag ko to, may maniniwala at sasampalataya dahil sa mananampalataya. Dahil sinabi ng salita ng Diyos. Pero meron ibang bantulot maniwala sa sinabi ng Panginoon. When I give you a city that I promised Abraham, Isaac, and Jacob, when I give you a city, great and good cities, which you do not build. Now, paano ba nabibuild ng city? Magandang kalsada, magandang tulay, magandang pamamahala, magandang income, magandang building. Sinong gumawa nun? Dito. Hindi Israel ang gumawa nun. May gumawa nun. Hanggang sa nandun ang mga puno, namumungang puno, masaganang tanim. Wala kang ginawa. Dito, I will give you a city great and good that you do not build. Para nakikita ko Metro Wide dito And houses. Ito pang syudad tong city, pangkalahatan. Verse 11, basahin mo, Brother Mark. Verse 11, at mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. Nabasa niyo yun o hindi niyo narinig? Kung may Biblia kayo, basahin niyo at basahin niyo at basahin niyo. Paulit-ulit. I will give you houses full of goods na hindi niyo pinaghirapan. May lamesa, may pagkain sa lamesa, may kaldero, may palayok, may lutuan, may ano. Ilagay mo lang sa isip mo lahat yung nakikita mo sa binagbibili. Sabi dito, full of all good things which thou buildest not. Hindi ikaw ang naglagay, hindi ikaw ang naghirap, hindi mo binili wells that you did not dig. Mga balon na hindi ikaw ang naghukay, which thou digst not. Vineyard, garden, halaman, farm, olive trees, which you planted not. Bigyan mo nga ng emphasis, Brother Mark, yung verse 11. Doon sa mga tanim, sa farm. Verse 11,
at mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. Ako, dinadahan-dahan ko na to, mga kapatid. Itong mga olive, itong mga vineyards, sa kanila to, sa atin, ginto na to. Pag sinabing ubasan, nako, milyonaryo ka kung meron kang ubasan. Meron kang olibo, nako, bilyonaryo ka kung meron kang olive trees. Na hindi mo tinanim. Maliwanag ko. So kung ang equivalent ng olive trees, ang equivalent ng grape ay buhay ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Sa atin, ginto, sa kanila, grapes lang, taniman. Bilyonaryo na, milyonaryo na. O, tuloy mo, Dave. Verse 12, at mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Okay. Nandoon ang pinaka-demarcation line. Magkakaroon ka, magkakaroon ka, magkakaroon ka, magkakaroon ka, magkakaroon ka, magkakaroon ka. Yan ang buhay mo. Magkakaroon ka. Mas matindi yung dugtong na hindi mo tinanim, na hindi mo trinabaho, na hindi mo relax ka. Hindi ka a servant, hindi ka alipin, hindi ka, no. You are taking something that you do not, kumbaga sa iba, you don't deserve it because you have not done anything. Now, mga kapatid, may demarcation lang. Baka nandun na yung inyong blessings. Hindi ito nagtrabaho, so therefore, ito nasa second blessing. First blessing is the natural blessings. Magtrabaho ka, magkaroon ka. Magtrabaho ka, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng lahat para magkaroon ka. That's the natural blessings. Na kahit mga unbelievers, natural. Pero ang supernatural, nakikita mong tumutubo, nakikita mong bumunga, wala kang ginawa. Siguro, pagdilig, baka yun. Pero ang tinutukoy dito na ginawa, yung ikaw ang talaga nagtrabaho. Now, tapos, umani ka. Ano yun? The natural blessing is enough for us. Why is there supernatural blessings? Nasa atin kung gusto natin ng supernatural. Kasi tatanungin lang naman tayo eh. Gusto ba natin ang natural blessing? Natural! Eh kung wala ka ng natural blessing, wala ka pang supernatural, eh patay ka. Wala ka, pulubi ka. You live in poverty. Natural. Natural blessing. Amen. Yes and amen. Yun ang una. Nung unang pagkilala natin sa Panginoon, hindi pa tayo sagad-sagad sa salita ng Diyos.
Hindi pa tayo, mga kapatid. Wala pa tayong alam. Ni pagbukas ng Biblia, wala pa tayong alam. Ni isang bersikulo, wala pa tayong namimemorya. Paano tayo magkaroon ng first blessing? Kasi ang first blessing, merong relasyon sa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Now, how do you exist as a believer of Jesus Christ without even knowing John 3:16? How? Pinapamemorya natin sa iba at aangkinin natin na atin? No. You have to love the Word of God. Mahalin mo. Na parang sulat ng love letter ng darling mo. Basahin mo. Love it. It's the Word of God. What is wrong? Ano ang diferensya? Na bakit hindi natin kayang mahalin? Samantalang pag nabasa mo sa Exodus, I am the God that heals you. Ayaw mo yun? Ako ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Saan mo nakita yun? Nakita mo ba yan sa hospital? Nakita mo ba yan kung saan ang guarantee? Nakita mo ba yan sa parmasya na nagsabi ang parmasyang ito, nagpagaling sa iyo? Wala. Tanging ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang nagsabi, I am the God that healeth thee. Ayaw mo yon? Kahit mga unbeliever, hindi born again, gugustuhin niya yan. At yan, nandun din sa natural blessings. Lalakas ka. Isugat mo, madaling mahilom. Magkakaroon ka ng interest sa pag-attend sa church. Pero hindi sapat yun eh. Kaya minsan nalulungkot ka na sa pag-aakala mo wala kang gana sa Diyos. Hindi. Meron kang gana sa Diyos. Meron. Hindi mo lang inahalukay. Sige lang. Basa lang. Salita ng Diyos yan eh. Hindi ka papayagan ng salita ng Diyos na manlupaypay ka. Hindi. The more you read the Word of God, the more you hunger for the Word of God. Hallelujah! Yun talaga, mga kapatid. But yet, natural blessings. Now, let's go to the supernatural. Kaya binabasa natin Deuteronomy chapter 6. Nandito yung patunay ng Panginoon. Pinapasok ko kayo. Siya nagpasok sa atin. Sa anihan. Anihan, blessing. Na hindi kayo ang nagtanim. Uy! Gusto ko yun. Actually, sa buhay mo ngayon, lalo na mga senior, bagay to sa atin. Kasi hindi na tayo makagawa. Tayo makakilos. Bagay sa atin, yung aani lang tayo ng aani. Na wala tayong ginagawa. Hayaan mo yan sa bata. Ang trabaho na yan sa mga bata.
Kaya kailangan natin yung second blessing. Supernatural. Yung umahani ka na hindi ka nagtanim. Ang sarap ng buhay ko. Senior na kasi ako. Senior na ako. Akin yan. Sige, tignan natin kung iyo ba talaga. Sige, basahin mo, Brother Dave. Brother Mark. Dave ako ng Dave. Brother Mark. Verse 11, tapos diretso mo sa 12. Verse 11, at mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno. Hindi ikaw ang pumuno, pero napuno. Okay, ano pa? At mga balong hukay na hindi mo hinukay. Ay, ano yan? Ano yan? Yung tubig natin sa gripo. Meralco. Ay, hindi. Meralco. Nawasa. Kasi walang nawasa. Nagkaroon ka ng tubig. Hindi ka naubusan ng tubig. Mainom, panligo, pangsaing, pagdilig, hindi ka nawalan. Hindi mo naman, hindi ka naghukay. Ang balon noon, malalim na malalim para magkaroon ng tubig. Sige, tuloy mo. Mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim. Lumabas ka sa kusina, lumabas ka sa sala, lumabas ka ng pintuan ng bahay mo, makikita mo ang ubasan, makikita mo ang punong malalaki, makikita mo ang mga bunga. Grabe, hindi ka magugutom. Na hindi mo, ano daw, Brother Mark? Na hindi mo itinanim. Hindi mo tinanim. Tuloy. At iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. Kain ka lang ng kain. Hindi ka nagutom. Pero, inanim mo yun sa punong hindi mo tinanim. Tuloy mo, Brother Mark? Verse 12, at mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon. Yun. Kasi iba, pagka nagkaroon ng lupa, nakalimutan ng Panginoon. Sumagana na, nakalimutan ng Panginoon. Yung sagana na ang kanilang inatubag. Linggo sa halit na nasa bahay ng Diyos kagaya ng dati, nandoon na sa farm. Linggo nandoon na sa farm. Sister Lilian, ingat ha. Baka mabili mo yung mga lupa dyan Kinalimutan mo na ang Panginoon. Meron dito na binabless ng Lord. Minsan, nasasabing, naku, Pastor, hindi kami makadalo kasi. Uy, mabuti na lang, nandito nakikita ko yung mga nagtitinda kina Sister Bayot. Nandito, 3 Musketeers. Nagpapatutuo na yan. Kala nyo. Sa sunod yan, mga preacher na yan. Naku. Kala nyo ba? Kasi tinuturo dito, maganda Now, tuloy mo, Brother Dave. Baka makalimutan nyo Mark, makalimutan nyo ang Diyos. Na na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Anong ibig sabihin yan? Nakalimutan mo ang Diyos na nagbago ng buhay mo. Inalis ka sa kasalanan. Wala na, bago na. Kaya nga wala ka na dun sa tari, sa pula, sa puti. Wala na Wala ka na dun sa laklakan. Wala na, binago niya. Yun ang Egypt na bandage na hindi mo kahit gusto, ayaw mo na, nandun ka pa rin. Kasino, sugal, bisyo. Yun ang iyong bandage. Pero ngayon wala na. Praise the Lord. Napagwagian mo. Sino ang gumawa? Ikaw?
ang Panginoon mong Diyos ang nagbigay ng kalayaan sa iyo. Kaya malaya ka na doon. Now, tuloy mo, Brother Mark. Verse 13, ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Now, matakot ka. Tandaan niyo yan. Matakot ka sa Panginoon mong pinaglilingkuran. Maglingkod ka sa Kanya at manumpa ka sa pangalan niya. Sa Kanya lang talaga ikaw manunumpa. Now, tuloy mo, Brother Mark. Verse 14, huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Tuloy. Verse 15, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Ako, pag sinabing manimbughuin, siloso, may kahulugan ng kamatayan yan. Pag nagselos ang tao, pag ang babae, pag ang lalaki nagloko, ang selos ng babae, kamatayan mo. Pag natuklasan ka ng asawa mo, pasilip-silip ka, pakindat-kindat ka, ay, naku mga kapatid, delikado, bakit ka pa nag-asawa? Selos. Kaya ang payo natin, Mrs., relax ka lang, huwag ka naman magselos. Tuturuan mo mga asawang babae na huwag magselos. Nandun nga yung pag-ibig niya eh. Kaya siya nagsiselos, nandun yung pag-ibig niya. Bakit ikaw? Ayaw mo magselos sa asawa mo. Bakit ikaw? Lalaki kang damuho ka. Wala kang selos. Kung may kikindat sa asawa mo, okay lang. Kung may yayakap sa asawa mo na di mo kilala, okay lang. Sa ibabaw ng aking bangkay. Selos. Diyos ang naglagay ng selos. Kasi siya nga, sapagkat ang iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ngayon, anong dugtong? Panibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo, at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Grabe, mahal mo. Mrs., may selos ka sa asawa mo. Kung meron siyang kirida, ay, wag lang ipaalam sa akin. Papatayin ko sila. O, kita mo? Galit. Pag ang ng tao may selos, yung galit, natural. At ang pagpatay, bagamat makukulong siya, talagang parte yun ng selos. Sabi dito, baka lumiyab ang galit ng Panginoon laban sa iyong mahal niya at sirain ka sa ibabaw ng mundo. Grabe. Grabe palang selos, no? Buti na lang wala akong asawa. Okay, basahin mo. Brother, tuloy mo. Verse 16. 16 na. Verse 16, huwag ninyong tutuksohin ang Panginoon ninyong Diyos, gaya ng tuksohin ninyo siya sa masa. Tuloy. Verse 17, inyong iingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, at ang kanyang mga patotoo, at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. Dito maririnig nyo ang kanyang patotoo. Narinig ko kanina, the testimony of
God. The report. The report. Who gives the report? The good report of God. Mga patutuo, hindi nawawala yan sa care group. Patutuo. Kasi, hindi talaga pwedeng mawala ang patutuo. Yan ang nagsasabi kung gaano kabuti ang Diyos sa mga patutuo. Now, at tuloy mo, Brother Mark. Verse 18, At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, upang ikabuti mo, at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Grabe to. May relasyon ang ating mga magulang. Kaya mapalad kayong mga kabataan kung ang inyong mga magulang ay nasa Panginoon. May pangako ang Diyos sa mga magulang. May pangako ang Diyos. Ay na ipinangako ng Diyos sa inyong mga magulang. Na tatamo kayo, magkakaroon kayo, you will possess the good land. Mapuposes, magkakaroon tayo. Pastor, pinanganak ako na wala akong mamanahin. Close your mouth. Bagamat yan ay totoo. Noon, wala pa sa Panginoon. But now that you are in the Lord, nagbago ang iyong pananaw. Hallelujah. Now, verse 19. Upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Grabe siya magpapalaya sa mga kalaban mo. Hindi ikaw. 20. Pagkatatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, nasasabihin, anong kahulugan ng mga patotoo at ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos? Ano ang kahulugan? Bakit may ganito? Ba't may service? Ba't may offering? Ba't may giving? Ba't ano ang kahulugan ng mga yan? Ba't may taas ng kamay? Hallelujah, praise God. Ano ang kahulugan ng mga ginagawa ninyo, tatay? Pag nagtanong ang inyong mga anak, anong sagot, Brother Mark? Verse 21, ay iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Faraon sa Ehipto, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Anong sagot? Sabihin mo sa iyong anak, tinanggap ko ang Panginoon. Dati sugarol ako makasino, ang talo ko, grabe. Natutuwa pa ako kung malaki talo ko. Now, alipin ako ng bisyo, alipin ako ng sanglibutan na ito. Pero pinalaya ako ng Panginoon. Binago niya ang aking buhay. Hallelujah. 22. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at panggiba sa Ehipto, kay Faraon at sa kanyang buong sangbahayan, sa harap ng aming mga mata. Wala na. Ang kasino mo, wala na. Ang tuba mo, lambanog mo, wala na. Hindi mo na naalala. Wala na lahat yan. Gwapong-gwapo ka na ngayon. Oo. Kahit hindi ka maligo, gwapo ka pa rin. Oo. Talagang iba, binaw ka talaga ng Panginoon. Next verse. Verse 23, at kami ay nilabas niya roon, na kanyang ipinasok kami rito, upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa ating mga magulang. Wow. Lupang. Ipinangako. Babalikan natin yan mamaya. Anong nandun sa lupa na binigay sa kanila? Tuloy mo verse 24. Verse 24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay, gaya sa araw na ito. Tuloy, last.
Verse 25, at siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin. Biro mo yan? Yung binabanggit natin ngayon na He is our righteousness. Biro mo, naging righteous ka dahil sa Kanya. Wala kang katwiran, pero nagkaroon ka, naging makatwiran ka dahil sa Kanya. Saan ba ito binanggit? Sa New Testament? Oo, pero hindi lang sa New Testament. Nasa Old Testament. Deuteronomy chapter 6. Bago sila pumasok ng tuloy-tuloy sa Promised Land. Kaya Deuteronomy chapter 6, ang ibig sabihin ng Deuteronomy, mga kapatid, the giving of the commandments to the new people, the new people's army, hindi, sa mga bagong nilalang. God has given this to the new Israelites. Yung lumang Israelite, hindi na nakapasok sa Promised Land eh. Hanggang dito na lang. Itong Deuteronomy. Ano to eh? Nasa transition. Wala pa sila, nasa lupa pa, nasa bungad. Pinakita kung gaano kalalaki ang mga grapes. Pinakita muna yung kung gaano kalalaki yung mga tao. Pinakita muna sa kanila at kung anong description nila sa sarili nila. Na tayo ay mga parang tipaklong lang. Sila ang mga higante. Pinakita ng Lord sa Deuteronomy. Samantalang nakaupo sila doon. Nakatayo mga tulda. Kailangan may itinuturo ni Joshua at saka ni Caleb ang 10 Commandments. Ibinalik kasi ang 10 Commandments hindi narinig ng mga ito. Mga young people to eh. Young people naglakbay sa wilderness. Now, kasama ba dito yung nag-ani kayong hindi kayo nagtanim? Kasama. Kasi kung magpapalipad kayo ng drone sa Promised Land, paikutin mo sa lahat ng buong Kanaan, makikita mo ang lawak ng forest. Makikita mo yung mga kingdoms. Ang gaganda ng mga kingdoms, ang gaganda ng mga bahay. Ang gaganda, mga punong bubunga. Makikita mo lawak ng plantation. Mga kapatid, yun ang ibibigay sa nakatayo dun sa lupa na nasa boundary. Anong ginawa ng Israelite na dun sa boundary? Anong ginawa nila doon sa mga puno, mga lupa, mga bahay? Anong ginawa nila doon? Wala. Anong gagawin nila? Palayasin mo ang mga nagtanim, palayasin mo ang nagtayo ng bahay, paalisin mo yung mga ginawa nilang maganda. Why? Because they have already enjoyed Canaan for at least 40 years. Ang Israelites nasa ilang 40 years. Walang tanim, walang binhi, walang sako, walang pala. Wala. Ang kinakain araw-araw salita.
Maniwala ba kayo na walang kwentang salita ng Diyos? Read it. May mangyayari sa iyo. Sila 40 anyos, wala naman silang binanggit ito, man shall not live by bread alone. Nung bumabagsak yung mana galing sa langit, kinain ng tao ang pagkain ng anghel. Pagkain ng anghel yung bumabagsak sa langit. Tayo, hindi tayo nakatikim noon. Ang tawag noon, manna. 40 years. Sinubok sila ng Lord. Hanggang huminto sila sa boundary. At binasahan sila ng 10 Commandments. At binigay ulit ang mga salitang ito. Kasama yung ibibigay ng Diyos sa inyo. Ang bayan na hindi kayo ang nagtayo. Ibibigay niya ang bahay na puno ng gamit na wala man ni isa na pinaghirapan, ibibigay ng Diyos sa inyo. Bibigay ng Diyos yung Maynila, bibigay sa inyo ng Diyos yung Meralco, ibibigay ng Diyos sa iyo, ibibigay ng Diyos. Na wala kayong ginawa. Now, nasa atin na. Kung pinapaniwalaan mo ito, iyo. Kung hindi, okay lang, maiiwan ka lang naman eh. Maiiwan ka lang naman eh. Magtataka ka na lang na itong walang mga aral, walang pinag-aralan, yumambong na, sumagana na, yumaman na, walang pinag-aralan. Pero hindi lang nakatanggap, hindi lang natural, blessings ang tinanggap. Tinanggap din nila ang supernatural blessing. Umani ka na wala kang ginawa. Supernatural blessing. You want the first blessing? Go ahead. It's a blessing. But do you want more? Ang sabi dito, tiyakin mo lang na may takot ka sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Verse 24, basahin mo ulit. Yan ang conditional ng supernatural blessing. Basahin mo. Verse 24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Saan yung paglilingkod? Verse 13. Verse 13, ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan susumpa ka. Verse 13. Verse 14, 24. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive. Okay, tama. Verse 13. Fear the Lord and serve Him, para ka makapasok sa second blessing. Sundin mo ang utos, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, magpawis ka, i-blessing ka. Pero itong pangalawa, maglingkod ka sa Diyos. Matakot ka sa Kanya.
at tatanggapin mo second blessing. Ano itong maglingkod? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Nasaan ka? Naglilingkod, nagtatrabaho para sa first blessing. Linggo, nagpa-follow up ka na sa mga kapatiran. Soul winning ka na. Kasi Sabado ang time nating lahat na mag-soul winning. Mag-follow up. Alalaanin ang mga kapatiran. Si Sister Pius nasa ospital. Maganda kung kilala nyo, dalawin nyo. Yan, punuin nyo yung kwarto niya. Dahil sa kapatid nyo, si Sister Pius, dalawin nyo. Kasi minsan yung dalaw, nagpapagaling ng may sakit. Makita mo lang sila, gumagaling, gumaganda na yung kalooban eh. O kaya nga yung iba, nasaan si pastor? Minsan, huwag mo nang gambalayan si pastor. Pero kahit na sinabi mong gambalayan si pastor, masilip ko lang yan. Malaking bagay na. Kayo kung dadalawin ninyo ngayong linggo, pwede naman magano. Ewan ko kung bukas sila sa linggo. Pero kung bukas at pwede ang dalaw, dalawin nyo. Dalawin nyo. Kasi yung makita lang kayo, yung katuwaan niya, nagtatrabaho sa katawan yun. If a person becomes happy and joyful, umaapekto sa system ng katawan. Now, sa Biblia, ganun din mga kapatid. Sabi ng Panginoon, for the second blessings, which is the supernatural blessings, which is the nag-ani ka na hindi mo tinanim. Second blessing. Isang ka pag linggo, Lunes hanggang Biyernes, saan ka? Trabaho. Magang-maga pagising ka na, maligo ka na, mag-ayos ka na. Mag-abang ka na sa kalsada para sasakyan mo sa trabaho, para hindi ka malate. Sabado, follow up na. Nagsusoul winning na. Paglinggo, saan ka? Hallelujah, praise the Lord. Kanta, hallelujah, thank you, Lord. Nagsiserve ko sa Lord. 2 araw sa isang linggo. 5 araw para sa supernatural. 2 araw para sa supernatural. 2 araw lang ang paglilingkod natin sa Lord. Sa isang linggo, meron ka nang aanihin na hindi mo tinanim. Supernatural blessing. Can we not do this? Hindi ba natin magagawa? Kaya natin gawin, mga kapatid. Paniwalaan lang natin ang salita ng Diyos. Kahit mahirap paniwalaan natin. Totoo to kasi ang sabi ng Panginoon, ituro mo sa iyong mga anak, sa mga anak ng iyong mga anak, at sa mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga anak. Ituro mo pag ikaw ay nakaupo. Ituro mo kung ikaw ay lumalakad. Ituro mo kung ikaw ay humiga. Ituro mo pag ikaw ay bumangon. Gaano kaseryoso ang Diyos dito sa sinasabi niya? Totoo to mga kapatid. Mangyayari sa atin. Umaasa ako na hindi tayo magkakaproblema sa Metro-Wide Vision. Hindi. Ibibigay ng Diyos ang 17 cities. Natingin lang nila, wala tayong ginagawa. Tingin ninyo yan. Pero nagseseminar kami dito. Naglilingkod kami sa Panginoon.
Kaya kami nagpapakatapat sa Panginoon. Wala kayong alam na may ginagawa para sa Metro Wide. Wala. Pero ang Diyos ng Metro Wide ay aming pinaglilingkuran. Tuwing linggo, Sabado, Linggo, nagpapakatapat kami. Ang Sabado, inihahantog namin sa mga kapatiran at mga unbelievers. Soul winning, tsaka follow-up. Pagdating ng linggo, solid sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sana maintindihan natin ang mahirap paniwalaan na mangyari. Hindi ko pa binabasa sa inyo. Sa 40 anyos nilang ikot ng ikot sa ilang, hindi naagnas ang kanilang sapatos. Hindi lumuma yung kanilang mga damit. Di man sila nag-buy and sell doon. Di man, walang mang grocery doon, walang palengke doon, walang Quiapo, walang Divisoria. Walang pilihan. 40 years. Kaya niyong paniwalaan na yung sapatos, paano yung bata, ang liit ng paa? Lumalaki yung bata kung kaya kong paniwalaan talaga ang Diyos na hindi naagnas ang damit o ano, kailangan paniwalaan ko na yung sapatos lumalaki rin. Pag lumaki yung bata, lumalaki yung sapatos. Kasi kung hindi mangyayari yun, wala nang sapatos yung batang maliit pag lumaki siya. Wala na siyang sapatos. Kaya ang Diyos makapangyarihan. God is a sovereign God. Wala tayong pakialam kung magbibigay siya, mga kapatid, ng anihin na wala tayong ginawa. Because God is a sovereign God. Siya ang may-ari ng bundok. Siya ang may-ari ng lahat ng hayop, baka, kabayo. Siya ang may-ari ng lahat ng puno. God is a sovereign God. God can give you the trees, the houses, the lands, the cities that you have not built. Try God. Try His promises. Total naman, nangahamon ka na rin na sumunod sa salita ng Diyos. Sundin mo na rin. Kasi marami nagsasabi, sundin natin salita ng Diyos. Merong hindi niya nasusunod. Huwag natin piliin ang salita ng Diyos. I-apply natin sa lahat ng bagay. At kayo'y aasahan ko na sasagana kahit wala kayong ginawa. Hallelujah. Praise God.